36 na opisyal at tauhan ng PNP kabilang si dating PNP Chief Abilino Razon ang sasampa ng kasong administratibo at kriminal. Kaugnay po yan ang questionable umunong pagpaparepair sa mga light armored vehicle noong 2007 na umabot sa mahigit 400 milyong piso. Saksi si Lay Alves. Hindi man tinukoy kung sino-sino, may mga taga-PNP na raw nakakasuhan sa ombudsman ngayong linggo, kaugnay ng pagbili ng mga segunda manong helicopter ng PNP. Pero di pa man natatapos ang isyu niyan, may naungkat na namang anomalya raw sa pulisya. Ibinulgar mismo ng pamunuan ng PNP at DILG ang questionable umanong halaga ng pagpaparepair sa 28 unit ng B-150 light armored vehicles noong 2007. Umabot daw ito sa mahigit 400 milyong piso. Kasong administratibo at kriminal ang ihahain laban sa 36 na PNP officers at personnel, kabilang si dating PNP Chief Abilino Razon at retired Police Comptroller Eliseo de la Paz, isa sa mga binansagang Euro General dahil sa hindi idineklarang halaga ng euros na dinala sa Russia noong 2008. Kakasuhan din ang 6 na supplier. Medyo malaki po yung indikasyon na merong kolusyon. Sila po naman ay bibigyan ng pagkakataon na kumarap sa investigasyon ng CIDG to shed light on whatever would be clarified in this matter. Wala pang tugon si De La Paz sa paratang pero si Razon itinanggi na ito. We welcome the start of investigation by the CIDG at I will cooperate and submit myself to that investigation to clear my name. At tila madaragdagan pa ang mga makakasuhan. Nabisto rin kasing sobra umano ang dami ng mga retiradong pulis na binibigyang pensyon ng PNP. Sa halos 60,000 PNP pensioner, 2,000 o isa sa bawat 3 pensioner, peke. Hanggang 200 milyong piso kada taon daw ang napupunta sa mga ghost pensioner. Ang mga magdurusa ngayon, yung mga totoong pensioner dahil pansamantala munang itinigil ang kanilang pensyon habang nililinis ang listahan ng mga retiradong pulis. Ngayon po, pinagtutugma na yung pinaka-database ng kapulisan, sino ho yung dapat na nagretiro na, at sino yung binibigyan ng retirement, at makita sino ho yung dapat na hindi bigyan. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. May isang dulangay sa Maynila na layong mailapit ang kabataan kay William Shakespeare sa pamamagitan ng pag-rap. At isang aso naman sa lalawigan ng Kalinga ang tumatayong ina sa mga biik. Narito po ang report. Sa videong ito nakuha sa Central China, walang panama ang tukong ito sa liksi ng isang alupihan. Agad nitong kinagat ang kawawang tuko at pinaralisa sa tulong ng kanyang kamandag. Nang tuluyan ang namatay ang tuko, saka ito kinain ng alupihan. Bagamat hindi nakamamatay sa tao ang kamandag ng alupihan, delikado pa rin ito lalo na sa mga bata. Kakaiba naman ang tumatayong ina ng mga naulilang biik na ito sa Tabuk, Kalinga. Isang aso. Siya mismo ang nagpapadede sa mga piglet at nagsisilbi ring tagabantay ng mga ito. Nang araw kasing namatay ang nanay ng mga biik, nanganak ang asong si Sanyata. Pero ipinamigay ang mga tuta ni Sanyata, kaya ang mga biik na lang ang kanyang inalagaan. Muling nagkulay pula ang mga kalsada sa Valencia, Spain dahil sa taunang Tomatina Festival. Mahigit 100 tonelada ng hinog na kamatis kasi ang pinagbabato sa isa't isa nang di bababa sa 40,000 tao roon, kabilang na ang mga turista. Pag may naki-carried away sa batuhan, naka-alerto agad ang mga pulis. At pagkatapos ng isang oras ng walang humpay na batuhan, sabay-sabay silang naglinis ng mga nagkalat na durog ng kamatis. He hath disgraced me and hindered me 500,000. Hirap ba kayong intindihin ang mga isinulat ni William Shakespeare gaya ng Romeo and Juliet, Merchant of Venice at Hamlet? Nor any other part belonging to a man who be some other name. What's in a name? Everybody now! What's in a name? What's in a name? Napipresyo ka ba sa kanilang Bakit di na lang ito idaan sa rap? Yan ang naisip na paraan ng isang theater group dito sa Maynila para mailapit sa kabataan ang bantog na English playwright. Tampok sa dulang William ang kwento ng mga high school student na naghahanda ng school report tungkol kay Shakespeare. Patok naman sa mga nanood na kabataan ang mga nirap na linya. At tila napalitan ng tuwa ang kanilang Shakespeare. Para
Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Inalis na ng Department of Justice sa Immigration Watch List si dating First Gentleman Mike Arroyo. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, sumulat sa kanyang tanggapan ang Senate Blue Ribbon Committee para ipaalam na hindi na nila iimbitahan pa si Attorney Arroyo sa kanilang pagdinig. Kaugnay po ito sa kontrobersyal na pagbebenta ng mga second-hand shopper sa PNP. Tuloy na ang pagpapataw ng 12% VAT sa toll sa October 1. Pinag-usapan na lang ngayon ay kung magkano. Gayunman, hindi pa rin daw ihinto ng mga consumer at transport groups ang pag-apela sa gobyerno. Pero kung hindi sila pakikinggan, maglulunsad daw sila ng protesta. Sa ibang balita, iginiit ng kampo ni Globe Asiatic President and COO Delphine Lee na dumaan sa tamang proseso ang pag-i-issue ng TRO para pigilan ang pagsasampa ng kaso sa kanya. Duda kasi ang DOJ sa TRO na inilabas ng Pasig RTC matapos ihayag ng kagawaran na may probable cause para kasuhan ng syndicated estafa si Lee. Kaugnay po yan ang umunoy paggamit ng kumpanya ng mga ghost borrower para makautang sa pag-ibig. Samantala, ayon kay Vice President Jejo Marbinay, hindi pa raw absuelto ang dating board ng Pag-ibig, kabilang na ang dating chairman na si dating Vice Presidente Noli De Castro. Tumanggi munang magbigay ng komento si De Castro dahil umuusad na raw ang kaso. Investigation yan, no? There is an ongoing investigation. Hindi pa naman masasabing yung hindi nasama sabla, wala na. Nagkaroon ng hearing for that TRO. A lawyer from the Office of the Solicitor General was there. Everyone was given a chance to argue. Nag-candlelight vigil naman ang mga residente ng Old Balara sa Quezon City kaugnay ng pagdemolish sa kanilang mga tahanan. Sa kabuuan, naging mapayapa ang demolisyon dahil ilang residente ang kusa ng nagbaklas ng kanilang mga bahay. Hanggang alas 4 ng hapon, bukas na lang maaaring manatili ang mga residente sa compound. Saksiyan sa aming pagbabalik. Sa pagpasok ng Burr month, ilang pamilyang Pilipino nagsimula ng mamili at maglagay ng mga Christmas decor. Christmas season sa Pilipinas, bakit nga ba napakahaba? Balita ang hatid ng isang libre sa katotohanan. Kasama-sama natin pagiging saksi